Isang magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta na po tayo? At this time, tayo po ay tutungo po sa ating maikling devotion. Bago po basahin ang unang Pedro 1:7, tayo po muna ay dumako po sa panalangin. Ama naming Diyos, dakila sa lahat, maraming salamat po ngayong umaga. Palayan mo ang aming pagbubulay-bulay ng iyong mga banal at mahalagang salita. Kami po, Diyos, ay samahan nyo at sa iyo namin pinagkakatiwala, binibigay ang lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming samutiling at dalangin. Amen. So ngayon pong umaga ay tayo po ay babasa po mula sa unang Pedro, dito po sa 1:7. Sa 1 Peter chapter 1 verse number 7, ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa kapupuri at sa kaluwalhati at kararangal sa pagkapahayag ni Hesu Kristo. Ito po mga talatang ito ay tumutukoy po sa process ng Panginoon sa bawat tao. Sa ating pong pag-aaral ay ating pong pamagatan, in brokenness you shine. In brokenness you shine. Tayo ba'y parang pinupukpok, inihiwa, o kaya tayo po ay paulit-ulit na tinatapisan, binabawasan, binabasag, at pagkatapos nun ay pinakikinis sa isang machine. Ganito po ang process ng Panginoon na kung saan ay ating makita na ang Diyos ay mayroong layunin sa bawat isa sa atin. Mapalabas niya at ang pinakamagandang hugis nito. Most likely, the diamond cutter already has in mind how to do this. So naisip na niya ang end results. So hindi ba may ko-compare rin natin ang diamond cutter sa Diyos? Our lives are like a raw diamond stones in His hands. Tayo pong lahat ay nasa process ng Panginoon. The process is not also easy. Minsan talagang mahihiwa tayo, kung minsan ay nandun mga kapatid, lalo kapag kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ano po yung bagay na nais ko pong bigyan natin ng pansin? Through the process may be challenging. Just go through the process, you will shine in God's hand. In brokenness, you shine. Anong sabi po ng salita ng Panginoon dito po sa Hebrews chapter 4 verse number 12? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso ng tao. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kung ating titingnan ang process ng Panginoon sa atin sa magitan ng salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos ay tulad ng tabak na mayroong dalawang talim. At doon ay tumatago sa atin, sa puso natin, sa isip natin, sa kaluluwa natin. Kaya sa magitan po nito mga kapatid, ay tayo po inuumog ng Panginoon. Maaring yung ating pride, o maaring yung ating pagmamalaki, yung pagiging selfish natin, pagiging greed natin, and many others. So alam niyo po ang Panginoon ay hindi sumusuko. Hindi siya susuko para hubugin tayo sa pinakamagandang anyo natin para mag-shine. So though the process may be challenging, like the diamond cutter, so excited ang Panginoon kung ano yung result. Kaya nga ang resulta ng mga pagsubok sa buhay po natin, either na tayo po ay mag-give up o tayo magpatuloy. So bawat sa atin ay meron pong mga trials. Ang sabi nga po ni Pedro, yung pananampalataya ay napakahalaga. So like the diamond cutter, excited na ang Panginoon na makita ang beauty
ng ating pananampalataya at ng ating pananalig sa Panginoon. So, through the process, not only may be challenging and also, we will see our true character. Yung kung sino talaga tayo. Because yung kagandahan ng pananampalataya at ating character natin at the end. So, meron talagang kailangan na meron tayong pagdadaanan, meron tayong dapat ma-develop sa buhay natin, yung godly character. So, ngayon mga kapatid, nasa season ka ba ng buhay mo na parang binabasag, tinatapyasan ng Panginoon, hinuhubog ng Diyos, and remember, God is the greatest diamond cutter. He's shaping you into a brilliant diamond. So, you will shine in God's hand. Number 3, last, makita natin dito, we will see Christ. Ibig sabihin ito yung Christ-like. Maging katulad natin ng ating Panginoon. So, hindi ba, may compare rin natin ang diamond cutter sa Diyos at tayo po ay nasa kamay ng Diyos. At doon, nasa season ba tayo ng buhay natin na tayo puspos ng pagsubok? So, ngayon gusto ba natin mag-shine? Do you want to shine like a diamond? So, keep walking in Jesus every day and allow Him to change you continually. So, ito po yung sinasabi natin ngayong umaga, in brokenness, you shine. Nawa ngayong umaga ay naging blessing ang salita ng Diyos. Just keep on keeping on. Ano man pagsubok sa buhay mo, ano man ito, lagi kang tumawag at manalig sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay dumako po sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong umaga. Papalayan mo ang aming pakinian, ang mga napakinggan ng mga salita na napakahalaga. At ito po ay makakatulong po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.